Isa na namang mapagpalang araw binigay sa atin ng ating Panginoon katatapos lang ng bagyo dito sa atin sa San Vicente, Palawan. So praise God dahil yung ating mga tanim at yung ating mga alagang hayop ay ligtas lahat. So ito nga yung ating tanim na kalabasa ay namumulaklak na naman yung mga iba nating tinanim. So merong nagtanong sa atin, sabi niya, bakit sa amin sir laging nabubulok ang bunga? So ang tinutukoy siguro niya ay yung bunga ng kalabasa nila ay bakit na laging nabubulok. So bago natin sagutin yan ay Bible verse of the day muna tayo. Sabi po sa Psalms 37 verse 5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, umiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. So shout out po sa nagtanong sa atin, si Maha. So masasabi po natin dyan base sa ating sariling pananaliksik lang at kaalaman. So gusto kong tanong rin sa iyo kung kailan siya nabubulok, kung ganito ba siya, tulad nito. Yung baby pa lang na kalabasa na hindi na nabubulok, o yung malaki na. Yung malaki na siyang bunga tapos nabubulok pa. Hindi ko alam kung saan doon sa dalawa, pero sagutin natin pareho para kung saan man doon sa dalawa yung sitwasyon mo ay makatulong tong ating video. So ito yung example ng maliit pa na bunga ng kalabasa, kasi maraming nabubulok rin na ganito. So baka ganito yung tinutukoy mo. Kapag ganito, ang tawag po dyan ay na-abort yung bunga. So ito po kasi ang kalabasa natin ay kinakailangang mapollinate. Ito yung bunga ng kalabasa na tinatawag nating babae na bunga ng kalabasa. Yung mayroon siyang bilog ito. May bilog siya sa ilalim. So yan ang tinatawag na babae na bunga ng kalabasa. So kailangan itong babaeng kalabasa ay malagyan ng pollen ng lalaking bulaklak ng kalabasa. Ito yung example ng babaeng bulaklak ng kalabasa. So sa kalabasa meron tayong tinatawag na pollination. Kailangan ma-pollinate natin para mabuo yung kanyang bunga. So yan. So para ma-pollinate yan, kailangan nating maghanap ng pollinator flower, yung lalaking bulaklak ng kalabasa. Tingin tayo dito kung meron tayong makita. So yan, babae rin yan, yan o. Kasi mabubulok yan kapag hindi natin na-pollinate. Sa pagpupollinate, meron tayong dalawang klase na pag-pollinate. Yung natural pollination, yun yung kahit na hindi natin i-pollinate, umaasa tayo doon sa mga natural pollinator. Kagaya ng mga bubuyog. So pag dumapo sila dito sa mga lalaking kalabasa, yan ito. Ito yung bulaklak na lalaki o yung tinatawag na pollinator flower. So itong pinakagitna niya, yan, meron yan parang mga buhangin. Yun yung pollen na dapat malagay natin doon, malipat doon sa mga babaeng bulaklak. So bibigyan ko po kayo ng example. Mahirap kasi isa lang tayo. So yan o, pag tinignan mo talaga ng gusto yan, parang meron siyang mga buhangin. Dapat yan makarating dito sa gitna ng babaeng bulaklak. So yan. Ilagay natin dyan yung kanyang pollen para hindi ma-abort yung bunga. So kung hindi naman tayo gumagawa nito, kung marami naman bubuyog yan, may lumilipad-lipad, pag dumapo sila dito sa lalaking bulaklak, pag dumapo na naman sila doon sa babaeng bulaklak, ibig sabihin natatransfer yung pollen doon sa kaya nabubuo pa rin kahit hindi tayo nag-hand pollination.
So yun po ang unang tip. Yun po ang unang sagot po natin dun sa nagtanong sa atin na bakit nabubulok. So malamang na hindi na pollinate kaya na-abort yung bunga. Punta tayo dito sa may bunga na natin na kalabasa. Ito ay malapit nang mamatay at nakapag-harvest na po tayo dito at meron naman tayong harvest sinawa ng Diyos. Ganito tayo magtanim ng kalabasa. Yan. Tapos dito sa space na to, dito sila magsasalubungan. Daanan mo natin habang hindi pa masyadong makapal. So, punta tayo dito sa mga matured na natin na kalabasa. Marami na tayong na-harvest dito at malapit na itong mamatay. So tatanim naman tayo dito. So kung ganito nakalaki yung kalabasa mo sa nagtanong sa atin at nabubulok, so ibig sabihin baka ang inyong area ay matubig. So itong ating bunga ng kalabasa dapat hindi na sumasayad sa lupa, lalo na ngayong tag-ulan. Dahil pag sumayad yan sa lupa, ayan ay lagi mabubulok. So kaya ang gagawin mo po dyan ay ipatong nyo sa kahoy ganito. Yan, para hindi siya mabulok. Ayan, yung ating mga tanim dito kahit tag-ulan ay hindi masyadong nabubulok. Mayroon din nabubulok, hindi maiwasan. Ito, may mga kahoy yan sa ilalim para hindi siya mabulok. Ayan, nilagyan natin ng kahoy dahil nga ngayon ay tag-ulan. Pero kung tag-init, okay lang. So yan, pwede na namang i-harvest tong mga bunga ng ating kalabasa. So ganyan lang tayo mag-alaga ng kalabasa. So, iwasan po natin mag-spray ng insecticide kapag umaga dahil nandyan yung mga pollinator, yung natural pollinator, yung mga bubuyog. So, sila yung nagpo-pollinate ng ating mga kalabasa. So, iwasan natin mag-spray pag umaga dahil mamamatay din sila. Sa hapon lang tayo, mas maganda sa padilim. Yan, mag-spray tayo ng insecticide. Ayan yung mga kalabasa natin may pinapatungan sila para hindi mabulok yung ating mga tanim. So yun lang ang ating masishare. Sana meron kayong natutunan. Pa-subscribe po ng ating channel para mas marami pa tayong mga video na pagsamahan patungkol sa mga buhay bukid. God bless at happy farming.